Yan, so what's up mga farmers, welcome back to my channel, Sir Chad the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's video mga farmers, sa vlog na to, ang pag-usapan po natin is bakit kailangang maglinis ng feeders at drinkers sa gabi. Okay, so as parang beginner's guide din sa mga gustong mag paitlugan. Okay, so I would like to share my best practices here in my poultry so that it can be also a guide to you if you are going to start a layer poultry. Okay, so yan ang topic natin mga farmers. Ngunit bago po ang lahat, shout out sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao, and most especially to my Ampalaya mentors, no? Jupil the Farmer, Anak ni Matoy, and Pinos Vlog. So shout out nga agaw, and also shout out sa lahat ng mga kaibigan natin mula sa Duguan, Sibungas, Cebu, sa Redondo family. Big shout out kay Lolo Alberto Redondo, and big shout out kay Lola Joy Redondo. At the same time, big shout out kay Ate Janice Francisco, big shout out kay Ate Ibis Villa, and big shout out kay Ate Tessa Sordelia. And also malutong na shout out sa ating estudyante, no? So Pete Andros Villa at sa lahat ng kanyang mga classmates sa grade 8 Nara. And also shout out kay Novi Sidrome, and also sa lahat ng mga classmates mo dyan, Chilian Gascon, Daphne Ninyal, and then sa lahat ng mga classmates mo dyan sa grade 8 Yakal, shout out. So Franz Sidrome also sa grade 8 Mahogany, shout out sa lahat ng iyong makasamahan mga classmates dyan, shout out. And also to grade 9 Gold, shout out. Musiko to all of your classmates, shout out. Okay, so yun po mga farmers, maraming salamat, and then please help me grow my channel, like, subscribe and share. So tara na mga farmers. Yan, so magandang gabi, no? Kasi gabi ngayon. Magandang gabi sa lahat ng ating mga viewers at sa mga dadaan sa ating channel. Welcome sa channel natin, Sir Chad the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So ngayon po mga farmers, ang pag-usapan natin is bakit kailangang maglinis ng feeders at drinkers tuwing gabi, now as my best practices here in my poultry. So yun po ang ating topic ngayon, kaya samahan nyo po ko dito mga farmers at humandang matuto sa mga rason kung bakit po kailangang maglinis ng feeders at drinkers dito sa poultry. Okay, so unang-una mga farmers, pakita natin dito, yan. So ito po ang feeders natin kung saan ngayon ay mayroong mga tira-tirang pagkain, no? Pakita natin dito, yan. Yan mga farmers, so may mga tira-tirang pagkain like this one, yan. Yan. So ganyan mga farmers, ganito. Okay. So kailangan pong malinis ito mga farmers ngayong gabi at hindi po dapat nabubukasan, kasi as the time pass, no, sa gabi, maaari pong dapuan ito ng mga disease. Okay, so kaya kailangan malinisan ito sa gabi, kasi habang kumakain yung ating mga manok ay meron pong mga halimbawa yung mga saliva ng ating mga manok na nandito sa ating feeders, at hindi po natin nalinis, pwedeng yung saliva ay magkaroon ng contamination, at the same time magkakos pa ng sakit sa ating mga manok. Kaya kailangan talaga maglinis ng feeders at saka drinkers. Okay, yan. So ngayon mga farmers, hindi pa ito nalinis. Yan, nakikita ninyo. Yan, yan mga farmers, hanggang doon hindi pa ito nalinis natin.
So yun po ang gagawin natin, maglilinis tayo sa kadahilanang para magiging safety, to increase the safety of our chickens from possible diseases that might come in. So yun po ang ating reason mga farmers kung bakit tayo maglilinis every night talaga, no? Before we are going to turn off the light. Okay? So kailangan malinis natin. At the same time mga farmers, second reason ko kung bakit naglilinis ako sa aking mga feeders tuwing gabi bago natin patayin yung ilaw is para magiging handa po yung ating mga feeders at drinkers bukas sa ating pagpapakain. Kasi kung pabubukasan pa natin yung mga leftovers dito mga farmers, yun nga, maaaring makontaminate. At the same time, kung bukas ka pa maglilinis, mas matatagalan ka. Kasi yung paglilinis, it will take minimum 15 minutes na paglilinis dito sa ano na to, sa poultry na to, which is 108 heads na capacity. So kaya mga 15 minutes minimum yan. So abot ka pa niya ng 30 minutes kapag meron ka pang ibang gagawin. Okay, kaya yun po mga ka-farmers ang reason ko kung bakit naglilinis ako dito sa aking poultry bawat gabi talaga. An example mga farmers, ganito pa oh. Yan oh. So ito mga leftovers ito mga farmers. At the same time ito nasa labas na, may kasamang laway o salayba na yan ang ating mga manok. So kapag hindi po natin ito nilinis mga ka-farmers, itong feeds na to, magkakaroon po to ng kontaminasyon at magiging rason for the kanang microbes na pupunta dito, mamamahay kung hindi talaga ito linisan ng ilang araw, at magiging dahilan na magkaroon ng sakit yung ating mga manok dito sa bandang ito. At kapag yung mga manok na yan ay magkaroon ng sakit at hindi maagapan, mag-spread out yan hanggang mahawa ang lahat. So yun po ang aking punto kung bakit talaga ako maglilinis dito sa poultry bawat gabi. Hindi ko po iniinda yung yung pagod every night na ginagawa ko. Kasi unang-una, this is for the safety, kasi negosyo to eh. I have invested money for this one. So since I have invested money, so I have to make sure that my money will work for me. Kaya kailangan talaga, the best thing is, kung gustong mag-work yung investment mo, kailangan yung ininvest mo sa akin, in my part, yung mga chickens ko, sinisiguro ko na sila ay malulusog, healthy yung kanilang katawan, in order for them to produce eggs every day. Kasi kung merong hindi maganda yung kalagayan ng kanilang katawan mga ka-farmers, mag-i-skip po ng pag-iitlog yun. So sayang. Halimbawa in a day, kasi hindi nalagaan ng maganda, 108. Paano kung yung iitlog is 50 lang? Dilugi ka. That's why here in my case, masaya kasi, not just masaya kundi napakasaya talaga, kasi yung ating poultry dito sa 108 heads na ito, grabe na ang production nito. Imagine mo mga farmers, nung 25 weeks nag-peak na to. Ngayon, hanggang ngayon. Okay? So imagine mo 108 mga farmers everyday ha-harvest ito nang humigit kumulang 100, nagre-range 102 to 106 talaga yung kanyang production sa ngayon mga ka-farmers. So grabe. So yung natutunan ko sa isa kong poultry nandun sa kabila, dito ko ina-apply, no, yung mga yung mga mistake ko doon dito ko na ina-apply. Kaya naman yung supplier natin talagang namamangha sa mga manok natin, kasi in just 25 days talagang napapeak production natin yung mga manok without mortality. Kasi yung mangyayari mga farmers, yung iba gustong gusto na umitlog agad yung mga manok for 25 weeks, pero maraming mortality, maraming prolapse kung saan namamatay yung mga chickens. Pero dito sa atin, in God's grace, dahil sa tamang pag-aalaga, walang mortality mga ka-farmers. Okay? So yun po ang ating topic sa ngayon, at sana mayroon kayong natutunan. Okay?
At yun po ang ating vlog sa gabing ito mga farmers. At yun nga, I hope no na meron kayong nakukuhang mga knowledge no dito sa aking vlog. Kasi grabe, ang super important talaga mga ka-farmers na maglinis ng feeders at saka drinkers sa gabi. Okay? So yun po ang main point ng vlog na ito, and I hope you've got it because that's what I want you to get. Okay? Yan yung knowledge na management of poultry, no? Although maliit lang yung poultry natin sa ngayon, meron tayong almost 500 heads dito, 108, tapos yung extension B natin doon 108 din, tapos yung main poultry natin na nandun, yung may ilaw nandun ang 200 plus. So grabe yung blessing. So yun nga, maraming salamat mga farmers sa inyong mga suporta at pagsubaybay, especially po sa mga bagong nag-subscribe sa atin. Thank you so much sa pagtitiwala dito sa ating channel. Munting channel lang naman to pero makakatulong to for sure. Okay, so yun po ang vlog natin. Maraming salamat once again. This is Sir Chad Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. Bye bye and thank you.